Ang bahay sa dulo ng daan. Sa isang liblib na baryo may isang bahay na matagal nang pinabayaan. Nasa dulo ito ng makipot na daan, napapalibutan ng matataas na damo at mga punong tila may itinatagong lihim. Walang gustong lumapit doon, pero hindi iyon alam ni Carlo. Isang gabi, napilitan siyang maghanap ng matutuluyan matapos masiraan ng sasakyan. Wala siyang signal, wala ring ibang bahay sa paligid, kaya't wala siyang choice kundi pumasok sa bahay na iyon. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Tahimik. Masyadong tahimik. "May tao ba dito?" sigaw niya. Walang sumagot. Nagpasya siyang magpalipas ng gabi. Naglatag siya ng kumot sa sahig at sinubukang matulog. Pero bandang 12:00 ng gabi, may narinig siya. Dahan-dahan siyang napaupo. "Hello?" muli niyang tawag. Tumigil ang ingay at ilang segundo lang ang lumipas. Parang may tumatakbo, pabalik-balik. Hindi na siya mapakali. Kinuha niya ang flashlight at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Pagdating niya sa taas, may nakita siyang isang pintuan, bahagyang nakabukas. May ilaw sa loob, pero sigurado siyang wala siyang iniwang ilaw. Tinulak niya ang pinto at doon niya nakita isang batang babae, nakatalikod, nakaupo sa sahig. Mahaba ang buhok, nakaputing damit, hindi gumagalaw. Okay ka lang?" tanong ni Carlo. Dahan-dahang umikot ang ulo ng bata. Pero hindi niya agad nakita ang mukha. Dahil baliktad ang ulo nito. Unti-unting ngumiti ang bata, ngunit ang ngiti ay hindi normal. Sobrang lapad, sobrang pilit. "Matagal na kitang hinihintay." Napaatras si Carlo. Nanginginig na ang kanyang kamay. Hindi ako dapat nandito." Tumakbo siya pababa ng hagdan. Halos madapa pa siya sa pagmamadali. Pero pagdating niya sa pintuan, hindi na ito mabuksan. Parang may humihila sa kabilang side. Biglang namatay ang ilaw ng flashlight. Dilim. At sa dilim, may narinig siyang bulong mula sa likod niya. "Dito ka na lang. Huwag ka nang umalis. Kasama na kita." Paglingon niya, hindi lang isa ang bata. 10, 20. Lahat sila nakatingin sa kanya. Lahat sila nakangiti. Kinabukasan, natagpuan ang sasakyan ni Carlo sa gilid ng daan. Bukas ang pinto, walang tao sa loob. At hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung saan siya napunta. Pero sabi ng mga nakatira malapit doon, tuwing gabi, may bagong ilaw na makikita sa bahay sa dulo ng daan. At minsan, may sumisigaw ng tulong. Hanggang dito na lang ang kwento. Sana nagustuhan nyo ang kwento. Maraming salamat at huwag kalimutan follow ang aking Facebook page para updated ka sa bagong kwentong aking ibabahagi.